Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabala ang LTFRB ng suspensyon o pagbawi sa prangkisa ng jeep sa mga lalahok sa 3 araw na tigil pasada mula sa Lunes. At matuloy man yan, inihanda na raw ang libreng sakay sa mga maaapektuhang commuter. Nakatutok si Joseph Moro. Huwag na po sana nilang ituloy ang kanilang balak na mag-strike. Yan ang panawagan ni LTFRB Chairman Atty. Teofilo Guadis III sa ikinakasantatlong araw na tigil pasada ng grupong Piston sa Lunes. Posible raw bawiin o suspindihin ang mga prangkisa ng mga sasama. Sa tansya nila, nasa hanggang 12 ruta sa Metro Manila maapektuhan pero hindi ang transportasyon sa ibang probinsya. Ayon sa LTFRB, hindi naman daw kailangang suspindihin ang klase sa November 20, Lunes, unang araw ng 3 araw na transport strike ng grupong Piston. Nakikipag-ugnayan na ang LTFRB sa mga LGU para magbigay ng mga libreng sakay. Maglalabas din sila ng mga special permit. Sa datos ng LTFRB, sa 154,000 na kailangang i-consolidate ng mga Jeep at UV Express sa buong bansa, nasa 35% na lamang ang hindi pa. Sa 51,000 na kailangang i-consolidate sa NCR, 26% o nasa 13,000 pa lamang ang nakakagawa nito. Pero sa tala nitong Pebrero, nasa 25,000 na operators pa ang hindi nakakapag-consolidate. Sabi ng LTFRB, may mga pagbabago na sa programa. Hindi na required na bumili ng mga modern jeepney o minibus sa mga operator, basta mag-upgrade ito ng makina sa Euro engine at sumusunod sa standard ng DTI. Pwede nilang gawin yan sa loob ng 3 taon. Kung bibili man ng bago, ginagawan din daw nila ng paraan na walang down payment. Hanggang roadworthy po yan. Base po sa standard ng LTO, pwede pong tumakbo. Pero sabi ng Piston, tuloy ang tigil pasada. Kung sinasabi nilang pagsuspindi ng ating mga prangkisa, ay matagal na po nilang pinag-initan yung ating mga prangkisa. Pero doon sa inilabas po nilang bagong MC, ay wala na po doon Euro 4, kundi nakalagay po doon na electric at saka solar power na. Talagang hindi kakayanin kasi nagkakahalaga po ng 2.6 hanggang 2.8 milyon ang halaga ng isang minibus. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 Oras. Merry na merry ang Christmas ng ilang kawani ng gobyerno na nakatanggap na ng bonus cash gift. Iba pa yan sa 13-month pay na para dapat sa lahat ng empleyado kahit sa private sector. Ang paalala kaugnay niya ng Labor Department, tinutukan ni Ivan Mayrina. Meron ka na bang 13th month pay o Christmas bonus? Yan ang nakakasana all na hirit na maraming empleyado. Pero paalala ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang lahat po ng mga employer ay minamandatuhang magbayad ng tinatawag po nating 13-month pay sa lahat ng rank and file employees. Dapat na ibigay yan sa araw mismo o bago sumapit ang December 24. Kwalipikadong makatanggap mga nakapagtrabaho na ng hindi bababa sa 1 buwan sa kumpanya. Pati mga kontraktual, mga kasambahay, mga kawani ng Manpower at Security Agency, dapat meron. Katumbas yan ang hindi bababa sa 1 buwang sahod. Pero kung wala pang 1 taong nagtatrabaho manggagawa, depende ito sa kabuang kinitang basic pay sa itinagal sa trabaho, divided by 12. Ang janitor na si Ronel, excited ang matanggap ang 13th month. Yung klati, ibibigay ng katapusan ng November, tapos yung klati sa gitna ng December. Kung sa akin, mas maganda yung hati-hati po para di maubos kagad. Ang 13th month pay pwede pa yung madagdagan ng Christmas bonus o cash gift. Tulad na lamang na may 1.7 million na kawani ng gobyerno na maliban sa year-end bonus o 13th month pay, may 5,000 pesos pang cash gift na natanggap kahapon. Basta naka-formal sa service na, buo na ang matatanggap. Natanggap niyo na ba? Opo, katanggap na po natin kahapon yung 13-month pay natin. May natira ba? Hindi pa po nagagalaw. Saan pa ilalaan? Nag-ipon lang po. Kung marami ang masaya, meron din namang halos hindi raw naramdaman ng bonus. Ubus na po bago pa lang dumating. Maraming utang. Hindi rin lahat ng kawani ng gobyerno nakakatanggap. Tulad ng mga tinatawag na JO o Job Order at COS o Contract of Service. Noong nakaraang taon, nakatanggap sila ng 5,000 pesos sa gratuity pay sa bisa ng isang administrative order mula sa Pangulo. Kaya hirit nila. Sana magkaroon din kami. Kailangan din namin ng pera sa Pasko para pangangailangan din namin. For this year, naghahanda pa lang kami ng kaukulang papel para dito at
depende pa rin to sa ating Pangulo at sa Office of the President kung mayroong administrative order na i-issue sa pag-grant ng gratuity pay. Ayon sa DOLE, mahigpit nilang imamonitor ang compliance o pagsunod ng mga kumpanya sa batas sa pagbibigay ng 13th month pay at handa silang tumanggap ng mga reklamo sa mga lalabag dito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nasamsam ng Israel ang ilang armas umano ng grupong Hamas sa pinakamalaking ospital sa Gaza. Pinalaga naman ng World Health Organization ang raid sa mga ospital dahil naiipit ang mga pasyente. At nakatutok si Rafi Tima. Pinaalis na ng Israel ang mga doktor, pasyente at mga refugee na nagkubli sa mga ospital sa Northern Gaza para mahanap ang mga nagtatagong Hamas doon. Ang Al-Shifa Hospital naglikas na sa pangunguna ng mga doktor. Itinanggi ng Hamas na ginagamit nila ang mga ospital. Pero sa video na nilabas ng Israel, nadiskubre raw nito ang ilang armas at combat gear na anilay gamit ng Hamas sa Al-Shifa Hospital Complex, ang pinakamalaking ospital sa Gaza. And if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag, grab and go of a Hamas combatant. Sinamsam nila ang military equipment, granada at mga uniforme na itinago muna sa likod ng MRI machine. Without any doubt that Hamas systematically uses hospitals in their military operations in violation of international law. Sa Special Surgery Building, nabisto naman ang umano'y Operational Command Center at technological assets ng Hamas na patunay raw na ginagamit nga ang mga ospital sa terorismo. Wala pang pahayag ang grupong Hamas kaugnay sa mga nakita sa Al-Shifa. Sa gitna ng paghahalugog na yan, naiipit ang mismo mga pasyente. بيحاول إنقاذ هذه الطفلة من خلال يعني الأكسجين بالطريقة اليدوية. Ang ibang pasyente, tuluyan ng binawian ng buhay. Kaya para sa World Health Organization, hindi katanggap-tanggap ang raid ng Israel sa ospital. Hospitals are not battlegrounds. We're extremely worried for the safety of staff and patients. Protecting them is paramount. Gate ng Israel, iniiwasan naman nilang makasakit ng mga medical team o sibilyan sa ospital. Ang United Nations Security Council muling idiniin ang panawagang humanitarian pauses sa Gaza sa isang resolusyon na pinabura ng 12 bansa, mas marami sa 3 abstain. Nauna nang hiniling ng Hamas ang pauses para ligtas nilang mapalaya ang kanilang mga bihag at para makapasok ang tulong sa lugar. It should have called for a ceasefire now. It should have heeded the call by the UN and every humanitarian organization on earth calling for a humanitarian ceasefire. Gaza bleeds, death, devastation, destructions everywhere. No one was spared. Not our children, not our women, not our elderly, not our civilians. Sa kabila ng umiiral pa ring gulo, piniling manatili roon ng ilang Pilipino, kabilang ang isang madre. Nasa mga lugar naman daw sila na hindi sentro ng bakbakan. Wala nang nakatakdang i-repatriate sa kanila matapos magbalik Pilipinas ang huling batch ng mga Pilipino mula Gaza na nakatawid ng Rafah border crossing. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Humarap na sa MMDA ang dalawang driver na gumamit sa pangalan ni Senador Bong Revilla nang masita kahapon sa EDSA bus lane. Isinuko ng kanilang mga employer ang dalawa at tinikitan at pinagbulta ng MMDA. Narito ang pagtutok namin ni Maki Pulido. Yes, so based on hearsay, wawasakin mo yung senador. I have no intention. Ang maling pagkakabanggit sa pangalan ni Senador Bong Revilla dahil pala sa dalawang driver na ito na humarap na sa MMDA kanina. Magka-convoy sila at pinalabas na kasama si Revilla pero umamin sa MMDA na hindi nila sakay si Revilla at hindi kay Revilla ang minamaneho nila. Pinatikita na sila ng traffic violation na may multang 5,000 piso bawat isa. Depende na raw kay Revilla kung kakasuhan pa sila. Una na raw inamin ng mga nanghuling traffic enforcer na hindi nila nakita si Revilla sa loob ng sasakyan at ang pinagbatayan lang nila ay pag-name drop ng mga driver. Nakipag-ugnayan daw sa pamamagitan ng isang kaibigan ng mga may-ari ng sasakyan kaya napalutang ang mga driver.
Employer na ng drivers ang tumawag sa MMDA. Sinabi raw nito kay MMDA Chair Don Artes, hindi siya sakay kahapon pero inaming driver niya ang nagpakilalang driver ni Senador Bong Revilla nang masita sa bus lane. Kaugnay ng pagpapalusot sa driver na yan kaya suspendido si Bong Nebrija, hepe ng MMDA Special Operations Task Force. Sabi ng MMDA chairperson, 3 ang posibleng violation ni Nebrija. Isinapubliko ang pangalan ng mga nasita, hindi nag-verify ng mga binanggit na pangalan at sinabing nagbibigay sila ng courtesy sa mga VIP na nasisita sa bus lane. Very passionate at dedicated si Colonel Bong Nebrija. Maari pong sa kanyang pagiging passionate na yan ay medyo lumagpas po siya sa kanyang tungkulin. Hindi naman daw yan dahil nadismaya si Senador Bong Revilla. Nasabon pa ni Revilla si Nebrija nang magpunta ito sa Senado para humingi ng paumanhin. Yung pag-amin ng aming pagkakamali at pagtatama noong pagkakamali, I don't think it's a way of pagpapahiya. Umiksi naman ang listahan ng pwedeng gumamit ng bus lane. Kung noon pinalulusot ang mga sasakyang may pulang plaka o marked government vehicle, simula Lunes ang pwede na lang maliban sa mga bus ay nakaduting ambulansya, fire truck at police mobile at mga sasakyan ng Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido At Emil Sumangil, nakatuto kami 24 oras. Samantala, pinag-aaralan naman daw ni Revilla ang posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa 2 driver dahil sa pag-impersonate umano sa kanya. Ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund at ang kahandaan ng Pilipinas sa artificial intelligence sa mga potential investors sa APEC Summit sa Amerika. Nakapulong din niya si US Vice President Kamala Harris. At mula roon, nakatutok live si Maris Uman. Vicky, pasado alas 3 na madaling araw ngayon dito sa San Francisco sa California at sa unang araw pa lang ng 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting, isang mahalagang pagpupulong ang dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa sidelines ng APEC Summit, nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa Vice President ng Amerika na si Kamala Harris. Ito ang pangalawang pagpupulong ng dalawang lider mula noong 1 taon. Sa pulong kanina, pinagtibay nila ang lakas ng alyansa ng Pilipinas at Amerika at tinalakay kung paano pa mapapalalim ang ugnayan ng dalawang bansa sa seguridad at sa commercial at economic cooperation. Inulit din ni Harris na kaagapay sila sa pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas at muling inihayag ang commitment ng Amerika na depensahan ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sa harap naman ng mga investor at economic manager ng mga bansang miyembro ng APEC, inimbitahan niya ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. Kabilang sa itinulak ng Pangulo ang Maharlika Investment Fund. It will serve as an additional source and mode of financing for priority projects of the government, including the infrastructure flagship. These projects offer high rates of return and significant socio-economic impact. Sa isa sa mga roundtable meeting na dinaluhan ni Pangulong Marcos, sinabi niyang handa na raw ang Pilipinas na yakapin ng artificial intelligence o AI, kasabay ng pag-imbita niya sa mga tech companies na mamuhunan sa bansa. Currently, the Philippines is embracing this future of AI with the crafting of the national AI strategy that seeks to augment the existing skill set of Filipino talents with AI. This strategy also aims to position the Philippines as a center of excellence in artificial intelligence. Kanina, sinaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng mga kasunduan sa pagitan ng ilang kumpanya sa Pilipinas at Amerika. Kaugnay ito sa investment sa sektor ng kuryente, internet at healthcare. May kasunduan din ng DOST sa isang kumpanya para sa paggamit ng artificial intelligence sa weather forecasting. Sinabi rin ng Pangulo na malapit na tayo magkaroon ng sariling satellite na tatawaging Agila na layong pagbutihin ang internet connection sa mga liblib na lugar sa bansa. Dahil dadalo ang mga world leader mula sa member states ng APEC, ay napakahigpit na seguridad na ipinatupad. Pero daan-daang ralista rin ang nagtipon para tutulan ang APEC Summit at isigaw ang mga isyu na nakakaapekto raw sa mga manggagawa ng Asia-Pasipiko. Vicky, bago matapos ang araw, isang welcome reception para sa mga leader ng APEC
ang isinagawa para i-welcome sila sa kanilang pagdalo dito sa 30th APEC Leaders Meeting. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa San Francisco sa California. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. External o panlabas na depensa ang tinutukan ng mga sundalo ng Pilipinas at Amerika sa kanilang pagsasanay sa Palawan. At nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol. Vicky, nagpakitang gilas nga ang mga sundalo ng Philippine at US Marines sa kanilang galing sa pagdepensa sa teritoryo sa isang coastal defense na ginawa dito sa Puerto Princesa, Palawan. Pinalipad ang isang drone sa pagsasanay sakaling may pumasok na sasakyang pangdagat ng kalaban sa teritoryo ng Pilipinas. Agad ding sumugod ang Philippine Marines dala ang mortar, 40mm anti-aircraft na mga baril. What we're doing here is demonstrating the importance of maritime domain awareness. Bahagi ito ng kamandag o kaagapay ng mga mandirigma mula sa dagat, isang military exercise sa pagitan ng Philippine at US Marines na isinasagawa ngayon sa Palawan. Nakatuon ito ngayon sa external defense. We're learning from them the techniques, the tactics, the procedures, and we're just starting out on this kind of operation. Muli namang iginiit na walang kinalaman at hindi makakaapekto sa issue sa West Philippine Sea ang nasabing pagsasanay. We've been doing this for 7 iterations already. So it is without regard to the issues in WPS. Ito na ang ikapitong kamandag dito sa Pilipinas. Bukod sa pagsasanay sa coastal defense, ang mas matibay na samahan sa pagitan ng Philippine at US Marines, gayon din ang Japan, Korea at United Kingdom ang misyon ng exercises na ito. Pagpapalakas din ng alyansa ng Pilipinas at Amerika ang isa sa mga tinalakay ni na Secretary of National Defense Gilbert Chodoro at US Secretary Lloyd Austin III sa kanilang pulong sa Asian Defense Ministers Meeting Plus sa Jakarta, Indonesia. Binigyan din ni Austin ang mensahe ni US President Joe Biden ang commitment ng US Defense sa Pilipinas na nananatiling matatag. Tinalakay ng dalawang kalihim ang kahalagahan ng freedom of navigation. Tinulugsa rin nila ang ginawang panghaharas ng mga barko ng China sa Philippine Coast Guard nang magsagawa ito ng resupply mission. Mula rito sa Puerto Princesa, Palawan, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatutok. Umaasa ang Pilipinas at Amerika na sa mga susunod na kamandag ay makakasama na nila ang Japan at United Kingdom sa aktwal na pagsasanay na sa ngayon ay mga observer pa lamang. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Magandang gabi mga kapuso, maghanda pa rin at mag-monitor ng updates dahil patuloy na lumalapit sa Philippine Area of Responsibility, yung low pressure area. Sa layong 1,155 kilometers silangan ng southeastern Mindanao huling namataan ng LPA. Sabi ng Pag-asa, posibleng ngayong gabi o bukas ay nasa loob na yan ng PAR. Pero kung sakaling magkaroon ng pagbabago ay maaring tumagal pa yan hanggang sa mga susunod na araw, kaya patuloy ho nating imomonitor ito. Hindi pa rin inaalis ang posibilidad nitong maging bagyo. Pero maging bagyo man o hindi, magpapaulan ng trough o extension nito sa eastern portions ng Visayas at Mindanao. Posibleng magpatuloy yan hanggang weekend mga kapuso. Sa ngayon, nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa ay ang shear line, amihan at localized thunderstorms. Base naman sa datos ng Metro Weather, posible ang halos buong araw na ulan bukas sa Isabela, Aurora, Apayao, Quezon, Mindoro provinces, gayon din sa may Bicol region. May heavy to intense rains na inaasahan kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Gaya ng naranasan pa rin sa ilang bahagi ng Nauhan Oriental, Mindoro. Hindi pa rin humuhupa ang hanggang tuhod na baha sa ilang lugar. Ang ilang residente wala nang nagawa kundi suungin ang tubig para makatawid. Sa Visayas naman, sinuspinde ang klase kaninang hapon sa mahigit 20 bayan sa Bohol dahil sa masamang panahon. Minomonitor na rin daw ng Lobok River dahil posible ang pagbaha sakaling tumaas ang level ng tubig. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas bukas, umaga pa lang may pag-ulan na sa may Aklan at Northern Samar. Pagsapit ng hapon, mas marami ng lugar ang uulanin. Posible hong ulanin ang Panay Island, Negros Provinces, pati ang Samar Provinces.
Sa mga taga Mindanao, may pag-ulan sa umaga sa ilang bahagi ng Sulu Archipelago, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Magiging mas maulan sa hapon at mas malalakas na ulan ang dapat paghandaan, lalo na't posibleng bumaha kung magtuloy-tuloy ang buhos nito. Dito naman sa Metro Manila, hindi pa rin natin inaalis ang tsansa ng ulan, kaya lagi magdala ng payo. Nanatiling maalon at delikado pa ring maglayag o pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa ilang baybayin ng Northern Luzon, pati sa Eastern Seaboards ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Yan lang muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Pumalag ang Department of Foreign Affairs laban sa mga naging pahayag ng China saan nila ipanghihimasok daw ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. May giinit din ang kagawaran kaugnay sa hirit ng China na alisin na sa Ayungin ang isinadsad na BRP Sierra Madre. Nakatutok si JP Soriano. Pinalagan at pinasinungalingan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga naging pahayag ng Chinese Foreign Minister kaugnay sa ginawang resupply mission ng Pilipinas nitong November 10. Sa giit ng China na nanghihimasok ang Pilipinas sa karapatan nila sa Ayungin Shoal na bahagi raw ng kanilang teritoryo. Sinabi ng Foreign Affairs Department na hindi isla kundi low tide elevation ang Ayungin, kaya hindi pwede maging bahagi ng sovereignty claim. May 6 na beses itong mas malayo sa mainland China kumpara sa Palawan at bahagi ito ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kaya may karapatan tayo rito ayon sa 2016 arbitral ruling. Sa giit naman ng China na dapat alisin ng Pilipinas ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin. Sabi ng DFA, China ang dapat magtanggal ng mga ipinatayo naman itong illegal na mga istruktura sa mga artificial island dito sa West Philippine Sea at panagutan ang pinsala ng pagtatayo nito. We call on China to remove all these illegal structures, cease reclamations in South China Sea, and be accountable for the damages caused by these illegal activities. Third, the Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights and jurisdictions over its EEZ and continental shelf, including in the vicinity of Ayungin Shoal. Ang panghihimasok ng China at pagtulong sa Pilipinas ng mga kaalyadong bansa pinalakay sa APEC Summit sa Amerika, kabilang kung paano ililipat ng Japan ang mga defense equipment at makabagong marine security nito sa Pilipinas. Natalakay din sa pagpupulong ng mga foreign ministers ng Japan at Pilipinas ang pagkakaroon ng Reciprocal Access Agreement o RAA na katulad ng Visiting Forces Agreement o VFA ng Amerika sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Inusisa sa Senado ang umunoy modus ng ilang nakakakuha ng kickback sa ayuda ng DSWD. Plano ring bawasan ng Senado ang pondo para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Nakatutok si Cedric Castillo. Inapyasan ngunit nananatiling mas malaki kumpara sa budget ngayong taon ang ipinapanukalang pondo ng DSWD para sa 2024. Ito ang nilinaw kanina ni Senator Amy Marcos, sponsor para sa budget ng ahensya sa deliberasyon ng Senado. Halos 210 billion pesos ang 2023 budget ng DSWD. The House of Representatives in the General Appropriations Bill increased DSWD's budget by 245.130 billion or 35.462 billion higher than the 2024 NEP. On the other hand, the Senate decreased the agency's 2024 budget to 244.416 billion or a net reduction of 714.166 million. Ayon sa Senadora, kabilang ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa mga layong bawasan ng alokasyon para sa 2024. Pero paliwanag niya, there were quite a few had graduated or by natural circumstances became disqualified. Wala na silang minor children.
So natanggal na sila sa listahan. Tinalakay din sa budget hearing ang pilot implementation ng food stamps program ng DSWD. Tiniyak ng ahensya na hindi kung ano-anong pagkain lamang ang maaaring makuha ng mga benepisyaryo gamit ang food stamps. May dilata doon, hindi qualified. Hindi qualified ang mga delata. Kinakailangan sariwa ang bibilhin. Binusisi rin sa deliberasyon ang di umunoy kabi-kabilang mga modus kung saan may mga nakaka-kickback sa ayuda ng DSWD. Mungkahi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, paigtingin ng mga ahensya ng pamahalaan ang pangangalap ng datos. It's time for this administration to shape up in the first step. Let's have accurate data, collect accurate data so that the scientific-based decision-making process of this administration will really be effective. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Magpapakulong na lang daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Reaksyon niya yan sa inilabas na subpoena sa kanya ng Quezon City Prosecutor's Office. Sabi pa ng dating Pangulo sa kanyang programa sa TV, siya raw ang ino-oppress ng naghain ng kasong grave threat na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Nag-ugat ang demanda sa pahayag ni Duterte kaugnay ng confidential funds ng anak nitong si Vice President Sara Duterte. Binanggit ni Duterte ang pangalan ni Castro na ayon kay Castro ay pagbabanta sa kanyang buhay. Susunod po ba kayo sa subpoena ng QC prosecutor? Magpakulong na lang ako kasi gina-oppress ako ni Franz. Pero paglabas ko magpakulong ako, paglabas ko, hanap. Mga kapuso, kung budget-friendly na atraksyon, pwedeng-pwede itong karnabal sa Malabon. Hindi lang daw pang young at hearts. Ma-enjoy rin ng mga kabataan ngayon ang throwback rides and games doon. Nakatutok live, si Mark Salazar. Mark! Emil, akala ko sa akin lamang o kaya doon sa mga mas may edad sa akin ng konti, may appeal itong pinuntahan kong nostalgic old school na peryahan dito sa Malabon. Aba, hindi. Click din pala ito sa mga bagong henerasyon. Ang sabi nga ng may-ari ng peryahang ito, wala naman daw pinipiling henerasyon ang atraksyon ng tao sa iba't ibang kulay at pailaw. Ang aliw ng karnabal ay para rin sa lahat ng edad. Nag-i-enjoy ba kayo rito? Opo, sobra po. Ano paborito niyo rito sa peryahan? Ano po? Yung biking po. Saan ang bayad sa biking? 75 po, kasi po, wala po kami pera ganun. Opo. No budget. Matagal lang po ng stress. Ng pagod po. Work po. Sa buhay po. Ano ba work mo? Student pa lang. Pero meron talagang sinasadya ang peryahan dahil sa nagbabalik tanaw sa kanilang kabataan. Ang kinalakihang old-fashioned Ferris wheel. Ang piwi na hagis barya kung saan pwede kang manalo ng chichirya, mangkok at tasa. Pero ang tawag dyan noong araw pa, beto-beto o color game. Yung ruleta. Ngayon wala nang ruleta eh. Bakit? Ewan ko ba't walang ruleta ngayon dito. Ang highlight palagi ng isang peryahan, ang Viking. Ang bentahe ng peryahan, pangmasa. Kahit konting pera, basta may oras ka, pwede na magbanding. Ngayon po nagaya po siya magperya. Sabi niya po kasi yan, gusto niya magperya na namimiss niya daw po yung ganun. Saka rides po. Oo nga. Magkano ang budget mo pag nagpe-perya kayo? Hanggang 200 lang po sir. Ang problema ng mga operator ng tradisyonal na peryahan ay pagkalugi. Dahil nga pangmasa, halos hindi na sila kumikita. Kaya hindi na nila alam kung hanggang kailan pa nila kaya. Maganda relasyon ng peryahang ito sa mall na nag-aampon sa kanila tuwing magpapasko. Binibigyan sila ng espasyo sa parking area. Sila naman ay naghahakot ng mga perya goers na syempre magiging mall goers din pagkatapos magperya. Bigayan, di ba? Yan, live mula dito sa peryahan ng Malabon, sa Malabon City of course, para sa GMA Integrated News.
Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Maraming salamat, Mark Salazar. Preliminaries pa lang, 4D win na agad ang performance ng pambata nating si Michelle Marquez D sa Miss Universe. Mula swimsuit hanggang evening gown round, slay kung slay. Si MMD na may powerful inspo sa inirampang outfit. Ichichika yan ni Katatibayan. Michelle Marquez D, Pilipinas! Lumaban tayo today! Energy ko energy si Miss Universe Philippines Michelle Marquez D sa kanyang Hey MMDverse broadcast channel. Sa preliminary competition pa lang pinakitaan agad ni Michelle ang fans ng kanyang unbeatable confidence. Fierce in red, highlighting her curves at nakakakilabot ang pasarela snake walk ni Michelle sa swimsuit portion. Sa evening gown round, exquisite look ang inirapan ni Michelle, suot ang Swarovski encrusted gown niyang obra ni Mark Baumgartner. Sa IG post ng designer na si Mark, ikinuwento niyang tutok at hands-on si Michelle sa piniling gown. Emerald green ang kulay na napili ni Michelle bilang tribute sa inang si Melanie Marquez na nagsuot ng gown with same color nang manalo siyang Miss International 1979. Green gown din ang suot ng pinsan ni Michelle na si beauty queen actress Winwin Marquez nang magwaging Reina Hispano-Americana 2017. Simbolo rin daw ng wisdom, power at transformation ang naturang kulay. Binigyan ni Mark ng modern touch with high A neckline at power shoulders ang gown ni Michelle na may 30,000 Swarovski crystals in different hues ng emerald green at black. Sa closed-door interview, feeling good din si Michelle. I just finished closed-door interview. I did a quick change, but I feel really good about the closed-door interview. I was asked a lot of questions about my background, about my resume, about what I plan to do with the platform if ever I win. I feel really confident, and I just can't wait to see what Destiny has in store for us. Kabilang din si Michelle sa top 10 silver finalists sa Voice for Change. Grateful beyond measure si Michelle sa lahat ng suportang natatanggap kaya labis ang kanyang pasasalamat. Opo, mga kapuso, maraming salamat sa inyong suporta. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Araliano, Miss Vicky, Pia Emil. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales at mga kapuso, 39 days na lang at Pasko na. Ako naman po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa ulat panahon 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.